mas mataas yung level natin compare dun sa may highway. Ang isa natin kino-consider pagdating sa pagpapatayo ng bahay sa pagkuha ng flooring. So dapat yan mas mataas ka sa highway. Ang spacing lang natin dito ay 60 by 60. So ibig sabihin pag 60 by 60, 60 cm, 60 cm. So yan po yung sukat niya. Magandang umaga sa inyo lahat mga kamusta, no? So ngayon ay araw ng Tuesday at samahan niyo ako sa ating mga proyekto. Dito muna tayo sa ROAS number 2 at nagpapabuhos tayo dito. At bibiyahe din kasi tayo ngayon ng Ifugao project mga kamusta, no? MMG, ito yung bagong MMG mga kamusta, no? At bali ito, ginawa din natin ito dati. So ready na to, magbubuhos na tayo mga kamusta, no? Manong atong ba? So binabakalan muna natin. So panibagong araw tayo ngayon dito sa ROAS number 2 project natin mga kamusta. Ngayon nga ay magbubuhos tayo dito sa harapan. So dito mga kamusta, magbibigay tip tayo para bago tayo magbuhos, ano nga ba yung mga kailangan nating tandaan at i-consider sa paraan ng paggagawa natin. So dito mga kamusta, ang ginawa lang namin dito o kaya gagawin namin na isang rampahan lang, isang step lang kung saan kailangan lang natin itaas para hindi gaanong sobrang taas naman din sa harapan. At the same time, mas level tayo onte o kaya mas mataas yung level natin compare dun sa may highway. So yun yung mga isa natin kino-consider pagdating sa pagpapatayo ng bahay sa pagkuha ng flooring. So dapat yan mas mataas ka sa highway. So ang isa kasi yung kagandahan yan, kung mas mataas ka sa highway, kung may drainage yan, hindi naman maaaring mas mataas yung drainage. So ang susunod na gagawin nila dyan mga kamusta is mababa yung drainage kung saan nakapantay yung highway natin. So yan po yung gagawin natin. Although ito ay napakalapit lang mga kamusta dun sa may highway, so ang gagawin lang naman natin dito talagang itataas lang natin ng bahagya para naman hindi mahirapan yung pagrampa dun sa taas nila o kaya sa bahay o kaya yung pinaka main house. So ngayon mga kamusta, ang gagawin natin dito, wala siyang mga existing na mga bakal. So ang gagawin natin dito, nilagyan natin ng mga bakal na kung saan tinatawag natin na dowels. So yung dowels mga kamusta, yun po yung isa sa mga bagay na dapat merong mga nakaabang. Pero ito nga, sabi ko nga ay kumbaga additional work lang. So pwedeng pwede yan na kahit na walang dowel, ginagawa natin dyan, nilalagyan natin ng it's either ANB epoxy o kaya part A, part B ng Bostik mga kamusta, no? El General. So gumagamit tayo dito ng 10mm na bakal. So pagka 10mm na bakal, ayan po yung kalimitan na ginagamit niyan natin. Ang spacing lang natin dito ay 60 by 60. So ibig sabihin pag 60 by 60, 60 cm, 60 cm. So yan po yung sukat niya. So yung tinatawag natin na 60 by 60. So ayan po ginawa lang natin para mas matibay yung kapit niya. So kailangan mo i-consider na kahit na manipis o kaya naman ay malaki yung buhos mo, dapat meron siyang pinagkakapitan na bakal. So pwede rin naman na kahit na walang bakal, kung maliit lang yung gagawin. Pero dito medyo mahaba-haba kung makikita natin. At hindi naman siya consumable kung masyadong o kaya pag naglalagay ka ng bakal. So yan naman po pwede naman na natin gawin o kaya ilagay. So dito ang isa pang kailangan natin i-consider mga kamusta ay yung taas din naman ng ating mga steps. So importante yan para hindi naman natitisod o kaya naman hindi naman kawawa yung may bahay mga kamusta, no? Yung mga titira sa bahay na kung saan ginagawa din natin. So ang isa pa dito, syempre kailangan may consider is yung mga abang at saka dapat kung ano pa yung mga gagawin para dito sa bahay na kung saan babagay din siya. So kagaya na ito, may mga nakaabang akong dowels dito kung saan may mga gagawin tayo dito na ilalagay mga kamusta. So abangan nyo po yan. So dapat yan, kung gumagawa kayo ng mga ganito, it's either sa flooring, sa wall o kaya naman sa mga poste natin, dapat meron siyang mga nakaabang na mga dowels para if ever nagagamitin yan o kaya yung design na susunod ay magagamitin ka na kaagad. So yun po yung mga kailangan natin gawin para in the future meron kang gagamitin. Pero kung hindi mo naman siya gagamitin, pwede mo naman siyang putulin kung sakali. Ang isa pa dyan, dapat yan bago ka magbuhos mga kamusta, dapat maganda rin yung
compact nung ilalagay natin na kagaya na ito, buhangin doon sa ilalim niya bago tayo magbuhos. So yung kagaya niyan, tinutubigan natin. And then ang paggamit ng mga buhangin, mga kamasag, gumagamit ka dito ng G1 at saka yung S1. So para mas maganda at saka mas malakas. So yung haluan natin dito ay dapat po yan ay nasa 3:4 o kaya 4:3. So depende yan kung gaano kaliit yung mga bato na ginagamit natin. So preferably mas maganda gumamit kayo ng yung G1 na kamasta, no? Para mas maganda, intact. And then yung isa pa dyan, dapat maganda rin yung forma mo kung saan ginagamitan natin siya na Kansei. Okay, so para hindi naman pa ulit-ulit na ginagawa natin mga kamasta na kung saan dapat yan maayos din yung pagkakaporma niya para hindi mo na pinapalitadaan, diretso tiles ka na kung sakaling itatiles mo siya. Okay, so ayan mga kamusta, no? At konting tip lang to para sa paggagawa natin. So ito project natin, so preparation po tayo para sa pagbubuhos ng dito sa harapan. So ito nga yung isa sa mga request nila madam na kung saan kailangan natin itaas kaunti para hindi daw sila pumapasok yung tubig doon kapag ito ay tumatalsik ng ulan mga kamusta, kung saan buhangin, no? Ngayon, lalagyan natin ng flooring, tapos lalagyan na lang natin to ng tiles. Ang isa pa dyan, lalagyan natin ng kaunting canopy. So yan, ang gagawin ko na lang dyan parang trellis design kung saan maliit na lang mga kamasta para hindi masyadong expose yung kanilang bintana at saka yung pintuan, kung saan kahit na umaambon mga kamasta ay nakakatulong kahit papano. Ang isa pa dito, may gagawin tayong design dito, and then konting plant box lang dito sa side na to para naman mas maayos siya tingnan. Okay, para babagay mga kamasta, kasi kung mapapansin niyo, hindi na natin kailangan lagyan ng poste yan both side kung sakaling ito ilalagyan natin ng trellis design mga kamasta, no? So dito ang gagawin ng tropa ay preparation at diretso buhos mga kamasta. So tapos na nga yung pagbabakal natin, bali lalagyan na lang natin to at diretsuhin na lang natin buhos. So nakapag-prepare na nga mga kamasta, no? Okay. So dito naman, ayan, inaayos na lang nila yung fascia board kung saan gumamit tayo dyan ng 2x10. So bali, tinatapos lang natin kasi ang problema dito pagkahapon umuulan, kaya hindi namin natatapos mga kamusta. Pero sa ngayon, ayan, inaayos na natin. So andito si Tatay Augusto, ayan, no? Nating tropa. So nag-apply siya sa atin at ayan, para naman natin kaunti kasi nangangailangan talaga ng trabaho mga kamusta, Tatay Augusto. So dito ako nantig hapon mga kamusta nung nag-apply siya sa akin. Sabi niya sa akin kahit anong uri ng trabaho basta mapakain ko lang yung pamilya ko. Yun yung nakakantig talaga. So sabi ko ayan na muna, ipapatrabaho ko muna sa kanya kasi nasa Ironworks daw yung kanyang skill. So yan, check natin yan. Then dito naman mga kamusta, ito pinabutasan ko na at ipa-finalize lang naman na yung ilalim na ito. So tsaka na tayo mag-focus dito pagka naayos na lahat kasi kailangan muna namin ayusin yung harapan, then dire-diretso na kami dito mga kamusta. Kasi ang gagawin lang naman natin dito kung sakali yung ibang part lang naman. So tingnan nyo yung TV, nakatago na yung outlet nya, nasa loob na lahat yan. Then may butas na rin tayo dito. Ayan, ilalagay lang naman na yung mga kailangan ilagay dito. Okay, so ganda na. At ayusin pa natin kasi ito ilalagay namin, inaantay lang natin kung sakali i-request natin na ilipat natin yung wifi dito, yung connection ng mula sa PLDT. So hindi natin pwedeng galawin yan para walang maapektuhan na linya mga kamusta, no? Okay, so ayan, ayos na tayo mga kamusta, no? At nang maatapos na dito sa harapan bago tayo mag-finalize ng pintura, tapos gagawin na natin ito, spandrel na. Okay, sabay-sabay na to. And dito mga kamusta yung tinatawag natin na 1:4 at saka 3 mixture of G1 at saka DS4. So yun yung tinatawag natin. And then yung volume of water natin dapat yan ay basang-basa na talagang nahalong-halo mga kamusta na. Tapos lang natin ito mabuhusan. So kapatuloyin lang naman natin to.
para kung sakali proceed na tayo dito, may gagawin tayong maliit na campfire. Ayun na, buhos na ngayon tropa. At ito muna tayo sa Uno Solano project natin. Okay, saan dito na tayo? Sa Uno Solano project. Okay, project update tayo. Uno Solano Nueva Vizcaya project, mga kamusta, no? May kung ano pa yung mga kailangan gawin dito, kung saan yung ating cabinet. So, painting works. Bali talagang medyo mabusisi pagdating sa ganitong uri ng trabaho. Lalo-lalo kung gusto talaga natin na mas maayos yung trabaho. So, okay na yung ilaw. Pinayos ko ito kahapon. Tingnan niyo yung reflection. Diba? Yun yung isa sa mga bagay na nagpapaganda ng bahay natin, kung saan nagpapaganda ay yung ilaw at dapat maganda rin yung reflection niya. Kasi sabi ko nga, kung gaano paayos yung pisa mo, dapat maayos din yung reflection ng ilaw natin. So isa sa mga sikreto yan kung bakit maganda rin yung kalalabasan ng trabaho. Diba? Tingnan natin. May mga portion na siyempre kailangan pa natin i-finalize, at saka may mga portion pa talaga na kailangan natin i-ayusin. Pero yung pinakamalala na problema niya ay unti-unti naayos natin. Dito yung sa pintura naman, bali malapit naman na matapos itong mga parte na kailangan pang ilagyan. So ito, lalagyan lang naman natin ng floated dyan, tapos yung ilalagay natin na switch nito. So meron kasi siyang para siyang runner kung saan parang floating, pero maliit lang, nasa 2.8 lang, mga kamusta. So yun lang ilalagay natin. And then dito naman bali naayos na lang natin yung cabinet natin. So dito naman sa ilalim, yung drawer lang niya, yung kanyang ilalagay na condiments tray, and then yung ilalagay din natin na trash bin yung sa part na yan. So yun na lang yung mga ginagawa ng tropa. Ito, nakulayan na siya, may primer na yan. Bali retouching na lang tayo, mga kamusta. At dito na tayo, proceed na tayo kaagad dito, and then ipa-finalize na lang pagkatapos ng preparation para sa painting works. Then proceed na tayo sa tile works na. Ganun din dito. So yun na yung mga ginagawa natin. So ito yung ginagamit namin na heavy duty na ating drawer guide. So yung drawer guide na to, mga kamusta, talaga heavy duty siya. So alam yan ni Madam kung ano istorya ng behind sa drawer guide na yan. Kaya yun yung isang bagay, mga kamusta, na inaayos natin ngayon. So ito, prepare na rin yung pag-varnish natin. Yun yung ilalagay natin. So yung loob niya, finish niya ay white din, pero yung ibabaw niya ay varnish, o kaya naman para siyang wood accent. So yun yung ginagawa natin. Okay, so ayusin lang naman na natin yan. Tara na, at bibiyahe pa tayo ngayon, mga kamusta, na. So punta na tayo ngayon, mga kamusta, sa Lamot or Ifugao project natin. So diretso rin tayo ng Kiangan, mga kamusta, no? Yan, kasama na natin sila Papa. Siya na driver. So si Michael pala, si Poging Michael. Malapit na kami sa site, pero may marchang nangyayari. Ayun, wala na. Okay, andito na tayo, mga kamusta, sa Lamot number 2 project natin. Ayan, no? Ito yung sinasabi ko na hukayan. Ayan, nahukayan na. Hello po, sir. Ayun, no? Sige, simulan nyo naman na pala yan. Ayan. Diretso na siguro dito sa may poste nya. Yung poste po. Yun. Okay. So yun yung entrada natin. Pasok tayo sa loob. Hello po. Si Angelo.
Taga rito rin sa Angelo. Ano? Tagalog. So, dire-diretso na to. Ito tayo para sa electrical. Ayun. Ba't may nalis yung sombrero mo, Marlon? Ah. Okay. So, may naglalagay ng para dun sa paglalagyan ng hanger natin. Ayan si Eric. Ito rin si Angelo. Angelo liit. Tsaka Angelo mas malaki onti. Unik mo na. Okay. So, nag-start na rin sila mag-isama. Ayun o. So, yung ibang parte, yun na yung mga, ito pa, ilalagyan natin ng kitchen. So, lalagyan na rin ng ilaw to. Okay. So, sabay-sabay na to. Electrical, tsaka ceiling installation. Then, isasabay na rin natin yung iba pang parte. Oh, delikado ah. Ah! Ayun. Check natin yung electrical. Kung nakikita nyo yung tubular na yan mga kamasay, metal tubular na yan. Ayan po ay, tingnan nyo. Pwede nating tungtungan. So kagaya ngayon, mag-electrical tayo mga kamasay, kung saan ang kagandahan niyan, pag may metal tubular, pwede natin siyang apakan. Ito safe na safe mga kamasay. Gumamit tayo dito ng 2x3 na bali, ang kapal nito ay 1.5. Magsisilbing hanger, ayan. Yung hanger natin, kita nyo yun, hanger at saka magsisilbing ating runner na rin siya. Yan yung kagandahan mo. Bali safe na safe kumbaga. So, yung pag-electrical na natin, kagandahan kasi nito nakakatayo tayo mga kamusta. So, kagaya ng tropa, pag tutungtungan ay yun. So, ginagawa natin ngayon, maglalagay tayo ng metal tubular para kung sakali, yan na po yung pagkakapitan natin. Okay? So, halos lahat to mga kamusta. Ito, lalagyan din natin yan. Napakaluwang kasi nito mga kamusta, no? Ayun, no? Kita nyo yan. So, may purpose to kung bakit ganito yung pagkakagawa mga kamusta. So, abangan nyo yan pagdating nung paggagawa natin kasi magsisimula na tayo dito sa training. Okay? Ayos na mga kamusta. Ayan, no? Ayan ang kagandahan niya mga kamusta, no? So, bilis na pagsusukat natin pag may laser level. Okay? So, ito naman. Ito, malapit na rin. Maglalatag na rin to. Dito, nakapag-layout na rin sila sa isang room, mga kamusta. Ay, sa isang, sa kitchen pala, ayun. Kaya ito, nakapag-layout na rin sila dyan. Mag-reframe na lang sila dyan. Yan ang kagandahan niya pag may laser talaga. Dire-diretso yan. Yun. So, mamaya-maya, ayusin na lang yung mga tungtungan. Gawa nga nung may mga inaayos pa sila. Ito, natapos na namin to dati. Mga basta yan. Ito na nga to. Yan, natapos na rin namin yan. Ganun din dito. Kaya, so kami na rin nagpintura niyan. Maliban dito sa isang room, yung wall niya. So sila nang gumawa niya. Yung pintura ng wall niya. Ito yung tile, sila na rin gumawa niyan. So, ayos na. Makakamusta, no? At direksyon ng atong trabaho natin dito na kung saan sabay-sabay na electrical, ceiling installation at saka yung painting works. Salamat number 3 project natin. So tara muna sa Lamot number 3 project natin. Lamot number 3 project natin. Pasok tayo. Tignan ko kayo ng update dito sa project natin dito. Lamot number 3. Si Michael the Great. Ginagold yung ulo niya. Ay, buhok niya pala. Okay. So, nagkabit na nga lahat ng baseball. Yan ay pinipimpura nila ngayon. Ayan. Correct na. So, tapos na yung baseball. Mga kamusta. Saglit na lang yan.
Dahil na puti. So, cutting na lang mga kamusta para matapos na. Ayan, no? Matapos na. Napakaganda na. At ganun din yung natin. Kaljong, music natin. Oh. Ayun, okay na pala. Ganun din yung ating ito. Cabinet, okay na rin. So, susunod na ng Kaljong ito. Sinampulan mo ng Kaljong? Ay, hindi pa pala, no? Hinapan lang. Oo. Yan ay susunod. Yan, so cutting na lang din dyan. Then, okay na. Kompleto na, mga kamusta. Sabagay, ito, madali na lang yan. Sasabay na lang natin yung pagbuga natin. Kasi kung makikita nyo, ayan, no? May baseboard na rin yan. Pinalagyan ko na rin yan. Para maganda. Then dito, ayan. Dito na rin si Joseph the Great. Para dito sa hagdan natin. So, susundan lang naman natin yan para maayos. Para maganda. So, bali yan lang naman yung gagawin natin dito sa part na to. Kasi soon, ito nga ayusin natin mga kamusta. So, nire-ready ko na yung coat nito. Patapos naman na. Yung repair na lang yung kailangan ayusin. At kailangan kasi yung repair nito, kailangan ko muna i-check lahat kung ano yung mga nangyari, kung bakit nagkaroon ng mga cracking. No? Pero for now, ito na muna kasi may mga bisita nga si sir. Kung ano yung magiging okasyon mga kamusta. So, pinapatapos ko tong kabuuan nito. So, patapos naman na. Konting-konti na lang mga kamusta. Then okay na tayo. Ito, papalagay ko na lang to. Kasi papalitan namin to. So, papuntahin ko si Mabi dito para ma-install na yung box flush natin para maayos na lahat. Okay, tingnan naman natin yung drawer natin. So, ito yung sa may island natin mga kamusta. So, inopen ko siya para makita natin ang kagandahan ng mga ginagamit nating mga accessories, lalo-lalo sa drawer guide. Drawer guide, napaka-importante niyan sa isang kitchen mga kamusta. Yan yung isa sa mga dapat meron tayo. Ganon din sa ating mga doors mga kamusta, no? So, ipapakita natin isa-isa. Kagaya nito kung ano yung mga materials na ginagamit natin. At ang kagandahan pa niyan, yan, no? Meron pa tayo ilaw dito. So, ito yung nilalagay talaga sa ganitong uri mga concealed. Yan, no? May ilaw na siya. So, ngayon, papakita ko sa inyo mga kamusta. Ito yung kagandahan nung gamit namin na drawer guide, no? Sa Sistema ang kanyang brand. So, hindi ko naman siya promote pero isa sa mga may re-recommend ko sa inyo. So, check natin. Ayan. Medyo malakas yung sarado ko, no? At para makita natin yung yan. So, wala kayo narinig na tunog na parang bumagsak o kaya naman parang galit si Mrs. No? So, yun ang importante. Kapag medyo may konting gap, nagagalit si Mrs. kasi hindi mautusan si Mr. Hindi halatang nagagalit siya kasi siya lang nandito sa kitchen. O kaya baliktad. No, parang siyang Kaljong, nag-iisa. Okay. So, gumamit tayo dito ng drawer guide na nasa 20 inches mga kamusta. No? So, yung ginamit natin dyan. Siyempre, napakaluwang na itong island na to. So, kinuha natin yung talagang pinakasukat natin. And then dito, ang kagandahan din dito, gumamit din tayo ng para sa door opening natin na pneumatic lift. Okay, hydraulic na tinatawag mga kamusta. No? Tapos, syempre, hindi mawawala yung mga hinge natin. And then ito yung automatic. So, pag automatic yan, ibig sabihin pagka sinasara mo to, yan, mamamatay pag ilaw niyan. So, ito provided din sa ito. Yan ang kagandahan niya. Ito, available po kapag may mga nakikita kayo sa mga sa wheel ko, hindi ko alam kung meron na to. Yan. So, meron siyang ilaw. So, ang ginamit naman natin dito na uri ng ating mga concealed mga kamasa ay halos soft close po lahat. So, marami mga brand na pwede yung gamitin. At marami din mga available sa ating mga bilihan. So ito, i-finish pa natin mga kamasta, no? So gagamit lang kayo dito ng almost, or kalimitan talaga soft close lahat. Kagaya ng inset, overlay, half overlay. Kagaya nito, inset po yung ginamit namin dito. So ang ginamit natin dyan na inset,
ay soft close siya. Yeah. So kahit medyo may pwersa mga kamasta, hindi siya napapansin na merong okay na parang bumabagsak, parang gano'n. Okay? So halos lahat to mga kamasta, soft close siya. Ayan o. Diba? Kahit malalaki, kayang-kaya niyang hilain yan. Kahit mabigat. Kasi ang kagandahan niyan, kada isang pares ay nasa 40 kilograms ang kaya niyang ibuhatin mga kamusta. So, pwedeng-pwede po. Ayan o, marenda muna tayo mga kamusta na. Iwan na rin natin yung tropa dito mga kamusta at pupunta na rin tayo. Ito tayo sa Lamot 1. Tapos diretso tayo ng Quiaman. Okay, tara. Ayan, dito sa say. Ayan, uulan. Ayan, dito na tayo sa may Quiaman Ifugao Project. Ayun no. Okay. Tapos na nga yung tiles installation dito sa labas mga kamusta, no? At nandito na rin yung mga gutter natin. So ito ilalagay lang naman na natin to. Kasi wala pa yung bubong mga kamusta, kasi may deliver na sa akin. Kaso nga lang mali, iba yung kulay. Kailangan natin makuha yung kulay niyan. Ayan. So dito na nga yung mga yung sa may fascia cover niya, gutter, tsaka yung walengke. So yun pa ilalagay natin dito. Pasok tayo dito sa loob. Ayan. So kulang na lang talaga nito yung ilaw na lang. At dito sila Bro Orly. Uy, medyo basa. So ito yung ginagawa nila ngayon. Tinatiles nila yung TNT. Okay na? Okay na. Okay na. Grout na lang. Grout na. Okay. So yung grout na lang ilalagay dyan. Then the rest okay naman na. So yan na lang, yung bubong na lang talaga inaantay natin dito. Tapos ang isa pang gagawin dito kung sakali yung electrical. Kamusta na. So eto pa, yung nabanggit sa akin is yung railing. Kung sakali yung gagawin natin na isa pa para maayos na lahat. Okay, tingnan natin, ayos na rin. Ito na, pasok tayo dito sa baba. Ihutan. Then yung PVC natin para sa poob nya. Ayan na lang. And dito, ito na lang lalatagan natin mga kamusta na. Okay. And the rest ganda na dito. Kompleto na. Kunti na lang yan mga kamusta na. Mga kompleto na lahat. So ilalagyan na rin yung mga accessories ng PNB natin para magamit na kung sakali. Pero lalagyan pa yun ng access niya o kaya yung daanan niya papunta sa baba. Kasi nasa baba yung septic tank ng kamusta. Kung saan yun yung pipe na yun papunta rin sa baba. Yan na yung isa pang gagawin dyan para kung sakali mag-gamit na yan. Para makompleto na lahat. So ayos na. Okay, balik tayo dito mamaya. Pupunta muna kami dun sa hookup mga kamustaan. Hookup mga kamasta, dito tayo at may susukatin tayo saglit mga kamasta, or i-check lang naman natin. Nakuha naman na yung sukat ni Bro Orly. Ayan. Bali kung sakali yung mga ipipila natin sa proyekto. Dito na tayo sa hookup. Ayun, may parkingan talaga to. Ayun. Ayun, no? So ito yung daanan. Maglalakad na kami mga kamusta, no? Ang ganda ng lugar, lamig. Dito masarap mag camping. So ito yung terrace. Ayan, no? So ito yung bubong, ay yung kisame niya. Plywood. Sakali finishing ito mga kamusta. Pero plain lang naman yung mga rooms. Ito, tumble lang. Diyan. Okay.
So, abangan nyo to kung sakali mga kamusta na. Yan si Madam. Sige po ma'am, thank you po. Sige po. Hatid lang natin si Bro Orly. Doon sa Kiangan. Ay, doon sa may project natin. Diretso sa Tantaon? Okay. So, diretso na nga tayo mga kamusta. Dadaan na tayo muna sa Lamot number 1 project natin. At kaya pa naman ang oras natin. Alas 6. So, sasaglit lang doon tayo. Dito na tayo. Dito na tayo. Ayan si Mabe. Kababa natin. Kababa niya. Oo. Tara, tara sa taas. Oh. Ano yung sounds na yun? Okay. So, update tayo dito sa ating proyekto. Opo. Mukhang Jack. Di na ata ko nakilala na eh. Mami, tol. Uy, paayusin mo ngayon, Oro Harold. Ayan na. Ganda ng ilaw na. Ayan, so namasilyan na rin. So tingnan natin. Yun, cutlery tray. Tapos na drawway lang to. And then dito naman yung pull out tray. Yan. Then dito yung isa. Okay. Then ito naman yung opening natin. Para sa ilalim. Okay. So ito yung nasa plano ko talaga mga kamusta na ko sa ngayon nga ay naayos na. So ito yung saka natin. Ito yung trash bin. Okay, saka muna natin to. Ito naman yung condiments tray. Yun. Di ba? So na-meet lahat ng mga gusto kong ipalagay. Kung saan ganda nga mga kamusta na. Napakaganda na. So alamin natin yung full detail na ito kapag nga na-kompleto na. Tapos dito naman yung ating pneumatic lift meron na rin. Ayun. Okay. Nice one. Ayun no. So pneumatic lift lahat yung nandito. And then ito, talaga in-adjust ko na to mga kamastra. Kasi napansin ko nung pumunta ako dito is nandito siya, naka-overlap. Kaya sabi ko, itaas na lang natin. Kung saan sakto lang yung height niya. Ito, nasa 50 cm ito, Mabs. 50 cm ito, no? Nasa 50 cm. Oo, parang ano? Almost. Oo, almost. More than pala. More than. Okay. So, yung hanging cabinet naman natin, ayan. So, yung sarado na ito na dun sa shop at dun na pipinturahan. And then, ito naman, mamasilyan na rin yan. Sabay-sabay na, mga kamusta, no? And then, ang gagawin na lang nila, Mabs, dito is yung para dito naman. Sa fridge, mga kamusta. And then, yung island, center island. So, finalize na lang natin yung center island. Then, okay na. So, tingnan naman natin, no? Wow. Iba yung dating talaga pagkagabi. No? Ilaw natin para makita yung sinasabi kong ibang dating pagkagabi. So, ito yung time na gustong ko magpunta rito eh. Then ito, yung wood planks na ito, mga kamusta, i-deliver na yan. Siguro mga ilang araw na lang. Ma-deliver na natin dito. Para makompleto na, mga kamusta. So, ayos na. Ganda na. So, yung granite na lang niya dito. And then ito yung quartz niya para sa island natin. Nice one. Napakaganda niya tingnan, no? At tayo nga itutuloy na rin, mga kamusta, no? At pupunta tayo sa baba. Sige po, Nay. Tuloy na po ako. Sige po. Sige po. Opo. Ginabi na ako. Sige po. Ayan yung mga tropa dito. Nagluluto na ng panghapunan. Ayan, oh. Ano ulam nyo? Ha? Second? Oh, sarap ng ulam, ah. Ayun, oh. Luto na yung mga tropa. Cake pa kayo, ah. Okay, tara na kami. Okay, so tara, at uwi na tayo. So hanggang dito na lang din yung video natin, mga kamusta. At vlog natin sa maghapon na to.
araw ng Tuesday. Kita-kita tayo sa susunod na vlog mga kamasta sa araw ng Miyerkules naman po. Ingat po kayo lahat at maraming salamat sa lahat ng mga kliyente natin. God bless po. Bye!